Resumes from Lover Boys. Isang oras na yata mula na mangyari yung hindi sinasadyang pangyayari kanina ay hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Hindi ko magawang lingunin ang couch kung saan nakahiga si Attorney Justin dahil hiyang-hiya ako sa nangyari. Kung bakit naman kasi ang hilig-hilig niyang mangharot. Panay ang lapit tapos pati mukha ay ilalapit pa. Kakabwisi talaga. Buti sana kung hindi siya kaakit-akit. Kahit maghubad pa siguro siya sa harap ko dadma lang ako. Kaso kahit ayaw kong tumingin, yung mga mata ko kusang bumababa sa katawan niya. Diyos ko, sobrang ganda ng katawan niya. Yung sinasabi ko kaninang mukha siyang naglalakad na buto. Kasi nungalingan iyon. Ang totoo para siyang naglalakad na ulam. Hindi lang basta ulam kundi masarap na ulam. Muling ipinikit ko ang aking mga mata pero lalo akong hindi dinadalaw ng antok dahil naalala ko pa rin ang pakiramdam ng labi niya sa labi ko. Shit, first kiss ko yun. Kanina pa ako natutuksong bumiling ng higa para masilip siya. Nakatulog na kaya siya? Malamang oo dahil hindi naman niya first time makipaghalikan. Babaling na sana ako nang maramdaman kong bumangon siya. Napalunok ako at ipinagbuti ang pagpapanggap na tulog. So, hindi pa siya natutulog? Bakit? Iniisip din ba niya yung nangyari? Imposible. Sobrang imposible, Riza. Ilang sandali lang ay narinig ko ang pagbukas ng TV. Mahina lang ang volume na halos hindi ko na marinig pero wala pa 5 minuto ay ini-off niya na rin iyon. Nakaramdam pa ako hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na ako ng tuluyan. Kinabukasan ay wala na siya sa kwarto nang magising ako. Umupo ako sa kama at tinignan ng oras. Pasado 6:00 pa lang. Ang aga niya namang nagising. Nagikab ako at tumuloy sa CR. Medyo antok pa ako at napapapikit pa kaya hindi ko na namalayang nakasara ang pinto ng CR na tanda na may tao sa loob. Halos mawala ang antok ko nang makita ko ang likod ni Attorney Justin. Nakaharap siya sa salamin at puno ng shaving cream ang kalahati ng mukha niya. Basa pa ang kanyang buhok at amoy na amoy ko rin ang sabon na ginamit niya. Wala din siyang damit pang itaas sa tanging faded jeans lang ang suot. Pati ba naman likod nito ang hot pa rin? Kunot noong napalingon siya sa akin nang magtama ang mga mata namin sa salamin. Morning. Bati niya. Lumunok ako at nag-iwas ng tingin bago tumugon. Morning din. Maaga ba tayong aalis? Tanong ko. Nakita kong agad na niyang tinapos ang pag-shave at hinarap ako. Nakapamewang pa siya at nakabalandra ang matipuno niyang dibdib. Todo iwas ako ng tingin ng kahit peripheral vision ko ay hindi siya mahagip ng tingin. We will leave before 8 o'clock. Sige na, maligo ka na. Sabi niya at naglakad palapit sa akin. Halos hindi ako nakagalaw nang tumigil siya sa tapat ko. Kunting galaw ko lang ay mapapadikit na ako sa dibdib niya. Diyos ko, ang aga-aga naman tukso nito. Aren't you gonna move? Hindi tayo kasya sa pinto. Rinig ko sabi niya. Tumingala ako at nasalubong ko ang titig niya. Grabe, ang lakas lalo ng dating niya kapag basa ang buhok. Shit, saan ba nagagaling ang nag-uumapaw ng sex appeal na lalaking ito? Nagbaba ako ng tingin at saka tuloy-tuloy nang pumasok sa loob ng banyo. Kabang-kaba ako sa di malamang dahilan at nanghihina ang mga tuhod ko. Agad na naligo ako at nagbihis. Pagbaba ko ay nasa dining area na si Attorney Justin at nagbabasa ng dyaryo. May kape rin sa gilid niya. Nang akmang iinom siya sa kape niya ay nahagip niya ang tingin ko. Tumikhim ako at naglakad na palapit sa gawin niya. Wala pa sina lolo at lola. Nakita kong palapit na rin sina Elsa at Sally para maganda ng agahan. Malulungkot ang mga mata nila nang tingnan ako. Tumaas ang kilay ko. Bakit parang Biyernes Santo ang mga mukha niyo? Puna ko. Nakita ko napatingin na rin si Attorney Justin sa kanila. Alis na pala kayo. Akala namin ay hanggang linggo pa kayo dito. Sabi ni Sally habang ibinababa ang fried rice sa mesa. Kailan ulit ang balik ninyo, Riza? Matatagalan? Tanong naman ni Elsa. Tumawa ako ng mahina pero sa totoo lang ay mamimiss ko talaga ang mga ito. Hindi pa nga kami nakakaalis, pinapabalik nyo na kami. Agad-agad talaga? Biro ko. Nakita ko na pailing si Attorney Justin at itunuloy na ang pagbabasa. Malulungkot na naman sa senyora pag wala na kayo. Nakatungong sabi ni Sally. Ang tagal ko na naglalagay dito sa rest house. Ngayon lang umingay dito. Mamimiss ko yun panigurado. Segunda naman ni Elsa. Ang drama naman ang dalawang ito. Wow, artista na yan? Gusto niyo bigyan ko na kayo ng jacket? Biro ko. Humagalpak silang dalawa.
Rinig ko ang pagtikim ni Attorney Justin pero nakatakip ang mukha niya ng binabasang dyaryo kaya hindi ko makita ang mukha niya. Napatingin ako sa dalawa na iminumuestra si Attorney Justin. Tumatawa. Basa ko sa bibig ni Elsa. Napailing naman ako. Nasaan nga pala sila lolo at lola? Pag-iba ko sa usapan. Hindi ba sila sasabay sa amin ngayon? Sayang naman at mamimiss ko sila. Kanina pa sila gising, Riza. Ipinapahanda lang ni Senyora yung mga pasalubong na iuuwi mo. Sagot ni Elsa. Nanlaki ang mga mata ko. Bakit pa? Ang dami niyo ibinigay sa akin kagabi. Sabi ko at nilinga ang pinto nang makita kong papasok na sina Lola at Lola. Nakangiti na kaagad si Lola pero mukhang malungkot ang mga mata na lumapit sa amin. Nagbaba naman ng dyaryo si Attorney Justin at tumayo para humalik sa pisngi ng lola niya. Morning la. We're leaving before 8. Rinig ko sabi niya. Umirap ang lola niya at saka lumapit sa akin. Nasa compartment na mga prutas para sa pamilya ni Riza. Justin. Rinig kong sabi ni Lolo. Lola, nakakahiya po. Di na dapat kayo nag-abala. Nahihiyang sabi ko. Tumawa lang siya at umiling. Wala yun, iha. Ni hindi ka nga nakapamasyal man lang dito. Kung bakit naman kasi madaling-madali. Sabi nito at nilinga pa sa Attorney Justin. Napakamot naman ito sa batok. Lola naman. Naiiling na sabi nito. Huwag mo nang sisihin ang apo mo. May trabaho iyan na kailangan asikasuhin. Singit na Lola. Nakita kong inirapan siya ni Lola. Ewan ko sa'yo. Pareho kayo ng anak mong iminulad sa trabaho itong si Justin kaya hindi na magawang mag-asawa. Puro trabaho na lang. Mabibigyan ba ako ng apo sa tuhod ng mga papel? Palatak ni Lola. Nagpigil ako ng tawa at nakita kong tumaas ang kilay ni Attorney Justin. Huwag na wag mong pababayaan si Riza dahil sa trabaho mo ha, Justin. Isubong mo sa akin. Riza kapag puro trabaho na lang yan ha. Bulong ng lola niya sa akin. Alangang napatango na lang ako. Paano mapapabayaan naman ang apo mo si Riza? Magkasama naman sila sa opisina. At isa pa matino naman itong si Justin. Wala sa lahi namin ang palikero. Sadyang maganda lang talaga ang lahi namin. Proud na sabi ni Lolo. Kitang-kita naman sa itsura nito na kahit may edad na, halatang may itsura ito nung kabataan. Mukha itong Kastila sa tangos ng ilong at lalim ng mga mata. Halos sawig na sila ni Lola sa mga features ng mukha. Mas soft lang ang features ni Lola. Tumaas ang kilay ko nang mapatingin kay Attorney Justin. Hindi palikero? Talaga lang ha? Sa gwapo niyang iyan ay mukhang nakarami na siya ng girlfriend bago pa naging sila ni Attorney Sophie. Kahit gaano pa kagwapo, kung wala namang tayo mag-alaga sa babae, wala din iyon. Mas gusto namin mga babaeng inaalagaan kami. Sabi ulit ni Lola. Nakita kong napatingin si Attorney Justin sa akin. Tumaas ang kilay ko. Anong tinitingin-tingin mo? Oo, tama ang lola mo. Mas masarap rin magmahal na lalaking marunong mag-alaga kaysa sa gwapo. Halos ayaw nang bumitaw ni Lola sa akin nang magpaalam na kami na aalis na. Panay ang bulong niya sa akin na bumalik daw kami agad. Puro tango lang naman ako. We will visit you again, Lola. Bulong ni Attorney Justin sa lola niya habang yakap-yakap niya ito ng mahigpit. Ngumingiti ito at bumabalandra ang mga dimples sa pisngi. Mukhang may ibinubulong ang lola nito sa kanya na kung ano at napapatingin pa siyang madalas sa akin habang nakangisi. Bye po, babalik kami. Sabi ko pa nang nasa kotse na kami. Sabay lang silang tumango at kumuway sa amin hanggang sa makalabas na kami ng gate ng rest house. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Attorney Justin nang mawala na sila sa paningin namin. I'm sorry. I didn't know na magiging ganoon kaklingi si Lola sa'yo. Rinig kong sabi niya. Tumango lang ako at ngumiti. Okay lang yun, Attorney. Ang babait naman ng lola at lolo mo eh. Ang swerte mo sa kanila. Sabi ko. Nakita ko ang paglingon niya sa gawi ko. You like them too? Tanong nito. Nilinga ko rin siya at tiningnan. Saglit lang siyang nakipagtitigan at muli nang ibinalik ang tingin sa daan. Oo naman. Kaso hindi ko hinahayaang mapalapit ng todo sa kanila. Alam mo na. Sabi ko. Kitang-kita ko ang paglingon niya sa akin at ang pagsingap niya pero hindi siya nagsalita. Mabilis na naging biyahe namin mula Tagaytay hanggang Manila. Nang nasa Manila na kami, nagsalita ulit siya nang mapahinto kami dahil sa traffic. Is it okay if we'll go back after a week or two? Tanong nito. Agad na tumango naman ako. Hindi dahil trabaho ko ang sundin siya kundi gusto ko rin talaga na bumalik doon para makabonding ang lolo at lola niya at ang mga kasambahay.
Thanks, Riza. Sabi niya. Nilingon ko siya. Nagtagal ang titig niya sa akin kaya nakarinig pa kami ng busina nang nasa likod dahil umusod na pala ang traffic. Narinig ko ang mura niya at pagkagat sa ibabang labi. Natawa ako ng mahina at hindi na siya nilingon. Pulang-pula ang tenga niya kanina na parang hiyang-hiya. Ay, ilang sandali lang ay natanaw ko na ang daan papasok sa lugar namin. Agad na umayos ako ng upo at nakita kong halos mag-alas 11 na ng umaga. Bago kami umalis ay nagtext ako kay Cholo na uuwi na kami ngayon at pinasasabi kong maghanda ng pananghalian dahil baka abutin kami ng tanghali at sa bahay na pakainin si Attorney Justin. Nang makarating kami sa tapat ng bahay ay nilingon ko siya. Nakita kong wala siyang balak magpaiwan sa sasakyan kaya nakagat ko ang ibabang labi. Mukhang papatuloyin ko pa siya sa bahay. Medyo nakakahiya dahil hindi naman kalakihan ang bahay namin at hindi rin katulad sa rest house at sa opisina na centralized ang aircon. Sa bahay ay electric fan lang ang meron. Tinulungan niya akong kunin ang mga gamit sa compartment ng kotse. Nagulat pa ako na may iibot siya sa akin ng mga paper bags at 4 na box ng buko pie. Sa paper bag ay iba't ibang klase ng tarts. Saan niya kaya ito binili at kailan? Hindi naman kami tumigil kanina sa mga shops. Ako na dito. Sabi niya na ang tinutukoy ay ang bag ko. Isinabit niya iyon sa kanyang balikat habang buhat sa mga kamay ang 2 basket ng prutas na pinadala ng lolo't lola niya. Kitang-kita ko ang mumunting pawis sa noon niya. Nakagat ko ang ibabang labi. Dito pa lang sa labas ay pawis na siya. Ano pa kaya sa loob? Nay, andito na sila ate. Rinig kong sigaw ni Cholo nang makarating kami. Napailing ako nang sinalubong niya kaagad ako ng yakap. Pasalubong? Ngiting-ngiting tanong niya. Ginulo ko kaagad ang buhok niya at iniabot ang mga pasalubong na galing kay Attorney Justin. Wow, ang dami ate. Sabi niya habang tinitingnan iyon. Galing kay Attorney Justin yan. Magpasalamat ka. Kasi kung ako lang, di kita papasalubungan pagkatapos mong lait-laitin ng eyebags ko. Biro ko. Nakita kong ngumiti sa Attorney Justin kay Cholo nang magpasalamat ito. Konting ngiti niya lang ay nakalabas na kaagad ang dimples niya. Nakita ko siyang medyo ginalawang ulo at nanlaki ang mga mata ko nang makitang pawisan na siya. Pasok, attorney. Pagpasensyahan mo na itong bahay ha. Walang aircon dito. Sabi ko, hindi siya kumibo at sumunod lang sa akin. Sumalubong kaagad sina nanay at tatay sa amin pagdating sa sala. Kunot ang noo ni tatay at agad na tinulungan sa attorney sa mga dala niya. Ano nangyari, Riza? Bakit may dala ka pa mga prutas? Tanong ni nanay at nakatingin kay Attorney Justin nagpupunas ng pawis. Magandang tanghali po. Hinatid ko lang po si Riza. Maraming salamat po ulit sa pagpayag ninyong isama ko siya. Magalang na sabi niya. Ikinumpas naman ni nanay ang kamay niya. Naku, wala ho iyon, attorney. Trabaho yan eh. Bakit nag-abala pa kayo magdala ng mga iyan? Napakamot naman si Attorney Justin sa batok. Pinadala po ni Lola para daw po sa inyo. Sagot nito. Napatingin naman si nanay sa akin. Nagtaas ako ng kilay. Wala akong ginawang kapalpakan doon, Nay. Promise. Sagot ko agad. Napailing naman siya at hinarap ulit sa Attorney Justin. Hindi mo pa naman sisisantahin yung anak ko, di ba, attorney? Alang ang tanong ni nanay. Nagulat siguro sa dami ng pinadalang pasalubong. Tumawa si Attorney Justin at umiling. Hindi po. Napasaya nga po niya si Lola. Medyo may kukulitan pero okay naman po siya. Sagot niya. Wow, hindi naman siya masyadong honest sa lagay na yun. Ganun ba? Makulit lang talaga at madaldal iyan at madalas na parang timang pero matino naman yan. Hindi lang masyadong halata sa itsura. Bulong pa nito na narinig ko naman. Tumawa ng mahina si Attorney Justin. Tumaas ang kilay ko. Nanay ko ba talaga ito? Makalait sa akin, wagas na wagas eh. Paupuin mo, ang bisita. Abay, dinaldal mo na ng dinaldal, hindi mo man lang paupuin. Alayo pa ng biniyahin ng mga yan. Rinig kong sabi ni tatay. Napangisi ako at lumapit kay Attorney Justin para kunin ang bag ko. Kitang-kita ko ang pagtaas ng kilay ni tatay. Siya nagpumilit magdala ng bag ko, tay. Sumunod lang ako dahil amo ko siya. Oo nga pala. Sorry naman, Cardo. Nadala lang ng emosyon. Nakakalokong sabi ni nanay kay tatay. Upo ka muna, attorney. Dito ka naman ang halian, ha? Saglit na lang, maluluto na iyon. Sabi nito. Ngumiti naman si Attorney Justin at nilinga ako. Nakita kong binuksan ni tatay ang TV. Kinuha kong electric fan at itinutok iyon sa kanya.
Nakita ko ang pag-iling niya. Ipaikot mo na. I'm okay. Sabi niya at sinulya pa ng tingin si tatay. In fairness, marunong talaga siyang makisama. Ilang sandali pa ay tumayo na ako para tulungan si nanay sa paghain. Nilinga ko si Attorney Justin na nakatuon ng atensyon sa TV. Sa kusina lang ako, Attorney. Tulungan ko lang si nanay. Okay ka lang ba dito? Tanong ko. Agad na tumango naman siya. Sure, do your things. I'm okay here. Don't worry. Sabi niya. Tatayo na sana ako nang biglang tumakbo si Cholo sa loob ng nakangiti. Kasunod niya ang bihis na si RC. Ang best friend kong binabae na mukhang hindi binabae dahil sa sobrang gwapo at tikas ng pangangatawan nito. Ang luwang kaagad ng ngiti niya nang makita ako. Agad na tumayo ako at sinalubong siya ng yakap. Bes! I missed you. Rinig ko sabi niya. Napansin kong lalaki ang boses niya kaya kumalas ako agad ng yakap at kunot noong tinignan siya. Nakita ko ang paglipat ng tingin niya sa likod ko at saka ko lang nakuha ang dahilan ng pagkilos lalaki niya. May ibang tao nga pala dahil nandito si Attorney Justin. Kumunot ang noo ni RC kaya nilingon ko ang gawin ni Attorney Justin at nakita kong kunot noo din siyang nakatingin dito. Panayasap ako sa balikat ni RC nang palabas na kami ng bahay para ihatid si Attorney Justin sa labas. Pagkatapos mananghalian ay nagpahinga lang siya ng konti habang nakikipagkwentuhan kina nanay at tatay bago nagpa siyang umuwi. At itong magaling kong best friend ay kanina pa ako kinukulit tungkol kay Attorney. Kanina habang kumakain kami ay nahuhuli ko siyang panay ang titig kay Attorney Justin. Lalo na kapag ngumingiti ito at bumabalandra ang malalalim na dimples sa pisngi. Panayasipa ko sa kanya sa ilalim ng mesa sa tuwing matutulala siya sa mukha ni Attorney. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya tumitigil. Wala ba talagang kapatid yan, Bes? Kahit kapatid sa labas, papatulan ko na. Muling bulong na naman ito. Natatawang naiiling ako habang mahinang sinasapak ang pisngi niya at inilalayo ang mukha niya sa akin. Nakaakbay siya sa akin at kanina ko pa siya tinutulak-tulak pero hindi talaga siya bumibitaw. Napapatingin na si Attorney Justin sa amin at kumukunot ang noo. Kung alam ko lang na may ganyan kagwapong abogado, sana naglo na lang din ako. Bes, shit Bes, umingiti pa. Huwakan mong over ko. Malalaglag yata pati matras ko dahil sa ngiti ng isang to. Muling bulong na naman niya. May sinabi kasi si nanay kay Attorney kaya natawa siya ng mahina at labas na naman ang dimples niya. Hindi ko napigilan ang tawa ko. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Attorney Justin nang muling mapatingin sa amin. Hinarap ko si RC at binulungan din. Wala kang matras, gaga. Puro itlog lang ang pwedeng malaglag sa'yo. Bulong ko at ngumisi nang makita siyang nagpout. Tinulak ko ang mukha niya. Narinig ko ang tikhim ni Attorney kaya napaharap na ako sa kanya. Lumalapit na siya sa kanyang kotse at nagpapaalam kina nanay at tatay. Riza, uuwi na sa Attorney. Halika nga muna rito. Rinig kong sigaw ni nanay. Agad naman ako lumapit sa tapat ng kotse niya at iniwanan si RC. Ang haro talaga ng baklitang iyon. Nakita ko seryoso siyang nakatingin sa akin at sa akin likod. Hindi ko alam kung nahahalata ba niyang pinagpapantasyan siya ni RC dahil kanina pa siya tingin ng tingin sa amin. Pumasok na siya sa kotse at muling tiningnan kami sa bintana. Mauna na po ako. Nakangiting paalam niya kina nanay at tatay. Sige ho, Attorney. Pakasabi na lang ho sa lola niyo na salamat sa mga pinadala niyang prutas. Sagot naman ni nanay. Tumango lang si Attorney at ngumiti bago ibinaling ang atensyon sa akin. Ingat sa pagdadrive, Attorney. Sabi ko. Nakita kong tumitig na naman siya sa akin na parang may gustong sabihin. Thanks. Sagot niya pero hindi pa rin inaalis ang tingin sa akin. Tumaas ang kilay ko. May sasabihin ka pa ba, Attorney? Tanong ko at lumapit ng konti sa bintana ng kotse niya. Napakurap naman siya at saka iginalaw ang kamay na nakapatong sa manibela. Nothing. Sabi niya pero nakatingin pa rin sa akin. Kumunot ang noo ko. Bakit ba ayaw niyo pa rin umalis? Okay po, ingat ulit. Sabi ko at kumaway. Thanks again. Sagot naman niya pero hindi pa rin umaalis. Napakamot na ako sa ulo. Nakita kong kinagat niya ang ibabang labi bago nagsalita ulit. Riza? Tawag niya. Nagangat ako ng kilay. Po? See you tomorrow. Sabi niya at nagkamot sa batok. Shit, kailangan magpa-cute. Siyempre naman, Attorney. See you. Sabi ko. Tumango lang siya at ngumiti.
Nakita ko pa ang buntong hininga niya ng paandar ng kotse. Tumango at kumaway pa siya kina nanay bago tuluyang umalis. Napailing ako. Ang weird talaga na lalaki yun. May hindi ka sinasabi sa akin, gaga ka. Biglang ani RC na makaalis na si attorney, Justin. Sila nanay at tatay ay nauna nang pumasok sa loob. Kami naman ay tumuloy sa gawin ng swing malapit sa bahay at doon umupo. Kunot noong nilingon ko siya. Ngayon ko lang napansin na may nag-iba sa kanya. Lalo siyang nagmukhang lalaking lalaki dahil sa clean cut niyang gupit. Sanay ako na pang K-pop ang itsura ng buhok niya dahil mas bagay sa kanya iyon at nag-highlight lalo ang pagiging Koreano nito. Yes, RC is pure Korean. Parehong Korean ang mga magulang nito na ngayon ay parehong nasa Korea at may sarili-sarili ng pamilya. Fixed marriage ang nangyari sa mga magulang niya kaya naman nang ipanganak si RC ay naghiwalay rin agad ang mga ito. Ang lolo at lola niya ang nagpalaki sa kanya na parehong Korean din pero sa Pilipinas na nanirahan dahil sa business nilang Korean restaurant sa Baguio. Tandang-tanda ko pa kung paano ko siya nakilala. Magmula nang mawala si kuya ay palagi na akong tumatambay sa harapan ng malaking bahay na sinabi niyang pangarap niyang ipatayo para sa amin. Sila RC ang may-ari ng malaking bahay na iyon. Nang minsang tumambay ako doon ay nakita ko si RC. Umiiyak siya at tinutokso ng mga kalaro. Sinasabihan siya ng mga kalaro niya na putok sa buho dahil wala daw itong mga magulang. Nagkataong kakilala ko ang mga batang nanunukso sa kanya kaya dali-dali ko silang nilapitan at pinauwi. Sinabihan ko na rin silang wag na nilang tutuksuin sa RC dahil kung hindi ay ako ang makakalaban nila. Mula noon ay naging magkaibigan na kami. Tuwing pupunta ako sa Baguio para magbakasyon ay palagi nang siya ang kalaro ko. Hanggang sa magbinata siya at magdalaga na ako. Magdalaga kaming pareho ay nanatili ang pagiging magkaibigan namin lalo na nang inamin niyang pusong babae siya. Sa totoo lang ay nakakapanghinayang ang kagupuhan niya at katawan. Maraming napepeke sa kanya pero nanatiling lihim ang kasarian niya. Ayaw kasi niyang bigyan ng alalahanin ang lolo at lola niya. At ngayon nga ay halos 2 taon siyang nawala dahil sa pagvo-volunteer niya sa Korea para sa kanyang military service. Required yata ang mga Koreano na gawin iyon. Kahit naman dito siya sa Pinas, namamalagi ay Korean citizen pa rin siya. At umuwi siya doon 2 hanggang 3 beses sa isang taon para dalawin ang mga kapatid niya. Hoy Bes! Untag niya sa akin na nakapagpatigil sa pagmumuni-muni ko. Kumunot ang noo ko at hinarap siya. Ano? Tanong ko. Umikot ang mga mata niya at hinawi ang maikling buhok. Napangiti ako. Mukhang hindi siya sanay sa gupit niya dahil hindi man talaga iyon ang style na gusto niya. Mukhang napilitan lang itong magpagupit ng ganoon dahil sa pag-volunteer nito. May hindi ka kako sinasabi sa akin? Langya ka? Umalis lang ako ng halos 2 taon. Natanggal na rin ako sa love life mong gaga ka. Anyari? Sino yung gwapong abogadong yun ha? At bakit kayo magkasama? Saan kayo galing? Sunod-sunod na tanong nito. Inangat ko ang kamay ko para pigilan siya. Bes, isa-isa lang pwede. Alam kong matagal kang nawala pero utang na loob at labas. Hindi natin kayang mag-catch up sa loob na 1 araw lang. Kaya hini-hini, okay? Kalma. Sabi ko. Nakita ko siyang umismid at tumikwas ang mga daliri. Fine, gora na. Kwento. Medyo patilipang sabi nito. Natawa ako. Kung titingnan talaga ito ay parang nagjo-joke lang na bakla dahil mukha talaga siyang hindi bakla. Una sa lahat, wala akong love life, gaga ka. Alam mo namang ilang taon na akong single mula nang natrauma ko sa sinabi ng walang hiyang Brian na yun na manyak pala. May pa. It's not you, it's me. Pa siyang nalalaman. Yun pala natigang lang siya mula na maging kami. Sabi ko. Tumawa naman si RC. Natatandaan ko pa kung paano niya tinadyakan sa balls si Brian nang malaman niyang niloko niya ako. At yung pinagpapantasyahan mo kanina pa, ay boss ko yun, Bes. Legal secretary na ako sa isang sikat na law firm dyan sa bayan. At kaya siya nandito, ay hinatid niya ako dahil galing kami sa rest house ng lolo't lola niya sa Tagaytay. Mahabang kwento ko. Tumaas naman ang kilay niya. Anong ginawa niyo sa Tagaytay? Huwag mo sabihing nenotaryuhan niyo lahat ng mga lakes at bulkan doon. Sarkastikong tanong nito. Oo nga naman, anong gagawin na isang secretary sa lugar na iyon? Tinaas ko ang kamay ko at nagpa siyang ikwento sa kanya lahat, pati na rin ang pagpapanggap na ginawa namin ni Attorney Justin.
Kung hindi nalalaki ang mga mata ay nalaglag ang panga niya habang ikinukwento ko ang mga pangyayari kasama na rin ang mga nangyari sa Tagaytay. Pero syempre, yung kiss dahil alam kong sasakalin ako ng baklitang ito. Naku, alam ko ang kinahinatnan ng papapanggap na yan, Riza. Hindi yan makabubuti sa ovary mo. Baka mabanat yan ng di oras at lumobo. Nanlalaki ang mga matang sabi nito. Alam kong kahit medyo pabiro ang ginagawa niyang pagpapaalala ay seryoso pa rin siya, lalo at tinatawag na niya ako sa pangalan ko. Tumawa ako ng pagak at umiling. Hindi yan mangyayari, Bes. Kilala mo naman ako. Hindi ako magiging virgin ng 26 years kung madali akong bumigay sa tawag ng laman. Sagot ko. Kitang-kita ko ang seryoso niyang tingin sa akin. I know. Alam ko namang hindi ka nakukuha sa basta looks lang. Alam kong weakness mo ang mga lalaking may substance, kumbaga. Yung tipong kahit walang itsura basta matalino at maabilidad. Di baling mula ulo mukhang paa, basta matalino at maalaga, pwede na. Palatak pa nito. Ang lakas ng tawa ko at hinampas siya sa braso. Buwis talaga tong baklang to. Aware ba siyang nilait niya ngayon lang si Brian? Sino ba yan? Tao ba yan? Pagsakay ko sa sinabi niya. Dati, sagot niya. Hayop na ngayon? Tanong ko. Oo. Palatak niya. May jowang bisugong rabbit? Nakangising tanong ko. Tumawa siya. Oo, yes. Si Brian ba yan? Nakangising tanong ko. Ang lakas ng tawa niya. Langya ka, Bes. Ang bitter mo. Sigurado ako nagkanda samid-samid na yung ex mong yun dahil sa kabitiran mo. Langya. Natatawang sabi nito. Nagtawanan kami pareho hanggang sa magseryoso ulit siya. Maya-maya at napunta na naman ang usapan kay Attorney Justin. Pero Bes, iba talaga yung tingin niya sa akin kanina eh. Sabi nito. Tumawa ko. Baka naman type ka. Tukso ko. Umiling naman siya kaagad at nilinga ako. Hindi Bes. Sabi niya. Tumaas naman ang kilay ko. Ano? Tanong ko. Mukhang galit eh. Nanliit ang mga mata niya sa akin. Tumaas naman lalo ang kilay ko. Galit? Bakit naman siya magagalit, Aber? Loko-loko talaga tumbak lang to. Sus, ganun lang talaga yung tumingin minsan. Mukhang galit sa mundo. Sabi ko, mukhang nagsiselos. Sabi naman ulit nito at tumitig sa akin. Napatitig na rin ako sa kanya at kumunot ang noo. Nakatingin siya nang makahulugan sa akin kaya wala sa sariling napalunok ako. Agad kong ibinuka ang bibig para magsalita pero inunahan niya ako. Haba talaga ng hair mong bruha ka? Sabi nito sabay hablot sa buhok ko. Pinalo ko naman ang kamay niya. Aray ko, langya kang bakla ka. Huwag mong pagtripan tong buhok ko, porkat maikli lang yung buhok mo. Che, huwag mong ibahin ang usapan. Nakangising sabi nito na tila nanunukso. At kanina ha, ang tagal magpaalam. Mukhang kung wala lang kami ni na tita, hahalik pa. Jesus! Ano? Hindi mo kagat over sa pagpapanggap niyo? Gusto ko na nga sumigaw ng, hello, nasa Manila na kayo. Wala na sa Tagaytay. Single na kayo ulit. Kaloka. Mahabang sabi nito. Nakatitig lang ako sa kanya habang sinasabi niya iyon. Oo nga at mukha siyang ewan kanina na ang tagal umalis pero hindi naman sumagi sa isip ko yung mga ganoong bagay. Ito talaga si RC. Asyumera din minsan eh. Kaga. Sinuguro lang niyang papasok ko bukas dahil paniguradong tambak ang trabaho sa opisina. Sabi ko, nakita ko naman siyang umismid at ngumisi. I really don't think so, Bes. Bakla ako, pero alam ko naman yung mga ganoong tingin ng mga lalaki, ano? Pahabol na sabi pa nito. Umiling ako at hindi na lang pinansin ang sinabi niya. Biglang tumunog ang phone ko. Ewan ko sa'yo, jet lag lang yan. Sabi ko pa sa kanya bago tiningnan ng phone ko at basahin ang kung sino nagpadala ng message. Kumunot ang noo ko nang makitang galing iyon kay Attorney Justin. Attorney Sungit. I'm home. Ilang sandaling natulala ko sa screen ng phone ko. Pagkatapos ay napalunok ng sunod-sunod. Bigla akong kinabahan at hindi ko malaman kung bakit at para saan.